Makakasama natin ngayon ang isang political analyst na si Professor Malo Tikia. Prof, magandang gabi. Maraming salamat at kami po inyong pinaunlakan ngayong 10 oras ng gabing Merkoles po. Si Admar Virando po ito. Opo, unmute lang po, Prof. There. Ayan. Magandang gabi, Admar, at magandang gabi sa mga nanonood at nakikinig. Dito muna tayo sa naging, di ko lang alam kung may tuturing pa bang revelasyon o kumpirmasyon po na pahayag po ni Senadora Amy po. Ano po ang naging impact nito? Kasi matagal na ring naging usapan po ito, no? So kumbaga yung iba hindi na nabigla kasi matagal na nilang alam. Yung iba naman nabigla, no? Dahil mismo ang ate ng Pangulo na ang nagpahayag po nito, Prof. Well, Admar, matagal na yung usap-usapan eh. Kumbaga, hush-hush. Pero sa political circles, matagal na yung na-share at matagal na ring nag-iisip si Senator Marcos kung paano sasabihin, kung paano i-admit. Lumabas yan noong 2022. Lumabas, lalong sumidhi yung pag-uusap kung dapat bang i-admit niya noong 2025 kasi kandidato siya. So, hindi hindi bago, pero dahil ginawa sa isang napakalaking gathering at Iglesia ni Cristo, sa paniniwala ko, lalong naging maigting yung mga revelasyon. So, hindi ako na-shock dun sa information, pero maganda yung pagkakasalita ni Senator Marcos kasi kinontextualize niya. Opo. This time around ba, nagkaroon ng matinding lamat na sa imahe ng Pangulo? Kasi kumbaga parang nalampasan ba niya, unang-una, nalampasan ba niya yung una na lumabas yung ganun? Meron pa nga lumabas na inilabas na mga video, maraming mga statement na sinasabi ngang gumagamit. Tapos parang after noon, medyo nalimutan at bumalik na naman na ulit. Nagkaroon na ba ng matinding lamat na medyo mahihirapan ang mahilom ito? Admar kasi galing sa kapatid eh. Kumbaga, insider information. So yung lahat na pag-iisip ng mga tao sa ano ba talaga, user ba talaga, na-confirm nung gabing nagsalita si Senator Marcos. Nagkaroon ba ng lamat? Oo. Kasi pinakatotoo ni Senator Marcos yung bulong-bulungan. Bakit napaka-importante yung sinabi niya? Kasi ngayon, yung kapatid niya ay presidente, commander-in-chief, 'di ba? At may line of authority sa PNP. So, napaka-importante yon dahil ang paggamit ng cocaine or illegal drug is a national security issue. Paano naman susunod ang kasundaluhan, ang mga pulis, kung nalaman nila na ang kanilang leader ay lulong sa pinagbabawal na droga, no? So sa tingin ko nagkaroon ng lamat yon at kailangan na natin tandaan na ang Marcos is a shared brand. Pag sinabi mong shared brand, uh, hati sila doon sa kabuuan na brand na naipundar ng kanilang tatay. Pero ngayon, dahil doon sa desisyon ni Senator Marcos na magsalita, parang naigtingan niya yung brand resiliency. At medyo nanghina yung brand ni Pangulo. Kasi hindi sinasagot eh.
So it's out there since what, 2 days, 3 days. At ang pagsagot lamang ay parang wini-wave off na wala yung katotohanan, nagkaroon na ng tungkol sa pagsagot ng isang kidney lamang, may banat na sa hindi naman totoong kapatid, 'di ba? Marami ng itinapon pero hindi sinasagot yung basic. Opo, katakataka po ba na halimbawa dito sa issue ng, korapsyon, matagal na po yung ano, matagal na po yung may mga pumupuna sa budget, sa napupuntahan dun sa mga proyekto natin, matagal na nating naririnig. Tapos, 'di ko lang alam kung dahil ba sa pressure kaya inamin na nila na merong, korapsyon kasi nung una meron pa silang justify pa nila yung Hmm. 5,500 'di po ba na-overwhelm, nasira, climate change. Pero kalaunan parang nandun na ba sila na-trap na ba sila na kailangan na nilang umamin tapos ang nagiging notion na nila ngayon, sila yung nangunguna. Doon sa issue na yon parang inamin nila na meron ngang, korapsyon pero medyo tinwist ba nila dahil sa, parang sila yung, nag-umpisa na ibulgar ito. Pero dito Hmm. sa isapin na ito na binulgar ni Senadora Amy, hindi pa nila ano, kumbaga napapanahon na ba na kanilang, ano ba, sa ano bang pamamaraan or talagang ikasasama kung lalong aaminin nila? Alam mo, hindi mo nga kailangang aminin, eh, ang kailangan mo lang gawin is a hair follicle test at matagal na sinabi yon, marami na naghamon. Hindi ko maintindihan, sinabi niyang, "Ading magpahinga na tayo." Sinabi rin siya dun nung dati ang tatay ko, siya ang namamahala sa atin. Ngayon bilang panganay, ako at, sinabi rin niya dun nung wala na sila sa Pilipinas, siya ang tumayong ama at ina sa mga kapatid niya. Sinabi rin niya yon na, kung paano niya inalagaan si BBM, dun sa Ilocos Norte at sinabi niya na alam sa Ilocos Norte ang problema ng kanyang kapatid. So, hindi hindi un-Filipino 'yon. In fact, nasanay siguro si Senator Ping Lacson sa tradisyon na kung ano yung problema ng pamilya, sa pamilya lang. Ay, ang problema may public sector, may public interest, dahil pangulo. Kung siguro si Senator Lacson ay may anak na nagdroga, ah, at hindi naman nasa, public servant, hindi public servant, he will probably not make it as an issue. Pero kung public servant ka, there is a demand that dapat maayos ka, dapat hindi ka nagdodroga, kasi yun ang requirement ng opisina. So yung pagiging un-Filipino, hindi ako nag-a-agree doon. Kasi makita mo naman doon sa sinabi ni Senator Marcos, it's between the health of the brother and the health of the nation. You have to remember, Senator Marcos is both sister and senator. So wini-weigh niya yung responsibilities niya at what is un-Filipino for some may be the release for others. So makikita natin it was a painful delivery of that speech, but it seems that she was unburdened by decades of hiding that secret. Kapag kamag-anak ang nagsabi, un-Filipino, 'pag iba naman AI, Prof. Oh, ay naku, yung AI, yan, kwan rason, default na rason ng aking BFF. Lahat AI, 'no? Kaya kailangan siguro matuto yung mga nagsasabi ng AI. Ano ba ang AI? 'Di ba, ang AI ba ay bumubuka ng normal ang bibig, medyo makikita mo yung guhit sa what do you call this, forehead, 'di ba? Makikita mo yung shadow, 'di ba? Ang AI is very mechanical and you can see walang eksaktong replika sa facial.
ang meron yung DNA ng pananalita. Mhm. So, to a certain degree, yun pwede mong ah, i-mix na parang sounds like. Pero yung expression ni Senator Marcos na umiiyak, nagpupunas, paano magiging AI yun? And before what? Almost a million crowd? That's very hard to do. Opo. Yung pag-resign ay hindi daw opsyon ng, pangulo, sabi po ng BFF niyo, Prof. Ano pong sabi niyo rito? Oo. Well, nasa sa kanya yung pag-resign, no? Merong apat na grounds kung saan papasok ang vice presidente if there is a vacancy. Clear yun sa saligang batas. Clear rin yung sa saligang batas yung incapacity. Di ba? So, walang ang issue sa presidente. Hindi issue sa vice presidente. So hindi ko maintindihan bakit yung ibang sektor ang call is for the resignation of both. Yung isa trilyon yung ini-issue doon sa vice presidente, milyon, yung isa drug user. Ang sabi ng BFF ko, yung tatay daw drug user sa fentanyl. Ay yun naman sobrang propaganda kasi ang fentanyl is a restricted drug. Kailangan kang may sulat ng doktor bago ka makabili noon. At anong koneksyon na ang tatay ay gumagamit ng fentanyl, so ang anak drug user? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Ludicrous yung mga explanation ng BFF ko. So sana, huwag yung paniwalaan. Kasi pag pinaniwalaan nyo ang fake news at ang propagandist na katulad niya, lalo kayo na magugulo. Hindi naman kayo ginagabay ni Undersecretary Claire Castro eh. Mm. Lalo niyang ginugulo in the hope na madepensahan niya ang Pangulo. Dun sa parati niyang fake news at propaganda lines, lalong bumababa ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo. Sana naiintindihan nila yon na yung paggamit heavily kay Undersecretary Castro at pati sa Malacanang briefing, propaganda lines ang linalabas niya. 'Di ba may pointed questions na nga na tinatanong sa kanya, yan ba'y alam ng Pangulo? O yan bang framing mo, sa'yo lang. I mean, these things show problematic narrative for the palace. Speaking of narrative, nabanggit din po ng, palasyo, sabi niya dito, hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr. ang nag-umpisa na imbestigahan ang manumalyang flood control projects na ito, ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat ng nakaraan. Alam mo, admar yan inoculation strategy. Ini-inoculate nila ang Pangulo para sa kung anong mangyayari. Kaya nangyari na yung mangyayari, balik sila doon, oh, hindi ba siya naggawa niyan? Paano naman siya masasali dyan? Siya nga ang nagpaimbestiga. Kailan niya pinaimbestiga? 'Di ba nung SONA, after ng SONA, kailan nangyari? 23, 24, 25. Tatlong taon. Ha? Pagdating ng SONA, ng fourth SONA, doon lang niya sinabing mahiya naman kayo. Wala siyang sinabi kung ano yung ibig sabihin ng mahiya naman kayo. Sinabi lang niya in reference to some problem sa infra. And then after nun, nag-launch na siya ng isumbong mo sa Pangulo, in-identify niya yung 12 contractors, nag-focus sila sa isang probinsya. So makikita mo, cherry picking. Ano ba ibig sabihin ng cherry picking? Pipili ako para dun sa naratibo ko, may spine yung naratibo ko na sinasabi na akong nauna, sandali, ako ang nagpaimbestiga. At again, the default, isama natin yung investigasyon ng previous administration. Hindi ko maintindihan kung bakit isasama. At wala naman silang pinapakita pa after 113 days na ito yung mga maanomalya nung previous administration. Kasi hindi nila mailagay yung
previous administration kung itong administration hindi buo yung storya. Hindi talaga buo ang storya dahil namimili lang sila kung anong storya para lang ma-deflect ang Pangulo not being involved. Nagulat sila siguro dun kay Gutesa. Kasi si Gutesa ang nagbuo ng storya para sa taong bayan. Yun ang hindi nila na-factor in kasi wala namang plano talaga yung ano yung flood control mess eh. Walang kaplano-plano yan. So wala siyang exit strategy. Hindi niya alam kung saan dadalhin. Ngayong bumigla yung Gutesa, nagulat siya, backtrack sila. So ang default nila, ang presidente ang nanguna, siya ang nagpa-imbestiga, hindi siya kasama. So makikita mo, it's essentially an inoculation strategy of what's going to happen dahil alam nila lalapit at lalapit sa kanya itong anomalyang ito. Opo, magandang punto po yung nabanggit niyo ma'am 'no, na walang exit strategy. Kumbaga para bang nag-boomerang ito sa, Hmm. kanya na imbis na pogi points ang, kanyang makuha, kaibahan, opposite. Hmm. Kaya nga kung sino man yung nag-isip niyan, talagang ipinalunlo ang presidente. Ito naman si presidente, sabi niya siguro, that's a brilliant idea. Let's do it. Anong nangyari? Kasi alam mo, kung gusto mo talagang yung transparent, accountable, inorderan niya ang pinsan niya. Ilabas ang small committee report. Ilabas yung BICAM report. Bakit hanggang ngayon? Wala tayong nakikita dyan. Pangatlo pa, ha? Yung number of ghost projects, hindi sila magkaintindihan kung ilan. Si DPWH, iba ang sinasabi, 425. Si DepDev, Development Department, ang sinasabi 485. Ha? So wala, hindi mo alam yung datos eh. And yet, dun sa ghost projects, wala namang kasong pinafile. Kaya nga ang ulit ng ulit ko, yan sa ghost projects, madali mong i-file yung kasong yan kasi may proposal, may plano from DPWH, na nakuha ang pera, nabayaran ang kontratista, pagdating doon sa lugar, wala. Punta ka nun sa paper trail. Sino yan nagplano? Saang distrito? Magkano ang binayad? Yung tatlong yun, filean mo ng kaso. Ano pa yung sinasabi? We have to be slow so that we have to be deliberate. That's a direct quote. To ensure that the case will stand in court. Uh, Alam mo, common sense. Ghost projects will stand in court. Why? It's a ghost project, for heaven's sake. Yun ang hindi ko maintindihan eh. Kung saan-saan pumupunta, filean nyo muna ang ghost projects. Doon maniniwala akong seryoso kayo. Baka may masagasaan, kaya hindi nila pinupurso yun. Opo, pero yung nabanggit niyo po na dapat, hindi madaliin yung pagsasampa ng Hmm. kaso, meron din siyang video na dapat gusto ng ano na mabilis din na aksyon, Hmm. mabilis na, resulta, dahil nag-aantay ang sambayan ng Pilipino. Di ko alam kung paano maipagtutugma yung una dapat mabagal, make sure na ganito, tapos meron na namang statement dapat mabilis. Admar, All in the ya, same na bibig ya, po ang nagbabanggit po. Admar, yan ay proof ng epekto ng paggamit ng cocaine. Hindi mo, di ba nung nag-umpisa tayo ng first year, parati sinasabi natin, ba't papalit-palit? Ba't pa iba-iba? Bakit walang consistency? At so makikita mo ang bürokrasya, ay susunod ba ako o sandali lang? Mag-iiba na naman. Ah, ICC, pabalik-balik. Droga, War on Drugs, pabalik-balik. FDI, pabalik-balik. EDCA, pabalik-balik. China, pabalik-balik. Ang dami niyan. If you're going to list the changing narrative from the first year to the third year, siguro mahaba ang listahan natin, baka dalawang kokomban. 'Di ba? So ang akin lang, nakita natin yung signals eh. The signs were there and are still there.
And the moment the sister stood on that stage, all of us were saying, kaya. 'Di ba? That was a collective sigh nung umakyat si Senator Marcos. Everyone was saying, alam mo, ang sisi pati alam mo palang ganyan, ba't mo dinala kay Inday Sara? Ba't mo pinursu yung unit team? At narinig natin kay Senadora nung sinabi niya, nangako na magbabago. Ah, Hindi ba yon behavior ng isang addict? Nangako magbabago pero hindi nagbabago? So, ah, nakita natin talaga yung agony sa loob ng pamilya. Opo. Mayroon pang nadagdag si Palace Officer Castro. Sabi niya rito kay Senadora Amy na maging makabayan ka, tumulong ka po sa imbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Na nabanggit niyo kanina si Guteza, after noon ay biglang naiba ang ihip ng hangin. Yet ngayon, meron na namang ilang videos ba yun? Tatlo ba yun? Na binulgar itong si former Congressman Zaldico. Ano agad parang binar agad, no? Hmm. Pero humihimok pala sila na may tumulong. Meron pa nga silang inilunsad na isumbong sa Pangulo. No, ngayon merong nagbigay ng impormasyon pero nangyayari agad binabara po, Prof. Kaya Hmm. nagtatanong saglit lang paano naging independent ngayon yung mga investigasyon na agad binabanatan yung naglalabas ng mga impormasyon. Oo, tama ka dun, Admar, 'no, yung, sinabing, tumulong ka sa investigasyon. Hindi ba tumutulong si Senator Marcos? Ah, Nandun siya, uma-attend siya, kine-question niya, nagsasabi siya, "No, ito magwi-withdraw na, magre-recant na." Ah Hindi pa naman tapos ang investigasyon, eh. Kaya ako nagugulat dito kay Senator Lacson na meron ng, conclusion, na yung dalawang opisyal daw ang nakatanggap at hindi ang pangulo. Wala pa namang committee report. Hindi ko naman maintindihan kung saan niya pinagkukuha yung mga sinasabi niya. Yung isang opisyal ay taga DepEd, yung isang opisyal ay PLLO, 'di ba? At narinig lamang natin yung involvement ni ES through the testimony of Bernardo. So, yung sinasabi ni Senator Lacson are all based on Yusek Bernardo's testimony. Yun sinabi niya, sinumpa ang salaysay, nasaan ang corroboration? So, napakahirap mong sabihin na yung 100 billion ay yung dalawa ang nagpakana at sinabi at ginamit lamang ang pangalan ng presidente. Ikaw ba naman gagawa ng gano'n na idadrop mo ang pangalan ni presidente? At kung titingnan natin sa narrative ni Congressman Ko, sinabi niya na nakatanggap siya ng tawag kay Secretary Amina na ang instruction ni presidente ganon. So paano dun sa litanyang yon, wala namang sinabi yung kay Olaybar at saka kay Bersamin na PLLO. In fact, nagulat ako nakasama yung Bersamin na PLLO. Ang sinasabi nila, bagman daw ni ES. Ang naratibo lamang ni Bernardo, humihingi ng porsyento si Olaybar para kay ES. So, Mm. pag pinagtagni-tagni mo yung puzzle, mabubuo mo na gumagawa ng storya. At very telling yung kay ES Bersamin na sinabi nag-resign, tinawagan lang pala siya ng hindi accountable officer para bumitaw. So, Opo. at yun, medyo delikado sila doon dahil pag nagsalita si ES, Bersamin, baka maligwak yung kanilang naratibo. Pero kung siguro ang ibinulgar po ni former Congressman Zaldico ay si BP Sara, Prof, siguro tatanggapin yung kanyang pahayag. Oo, oo. At saka magiging hero yun. Ang seguridad niya ay masigurado. Ang dalawa niyang anak na nandito, hindi iipitin, di ba?
Nakita na natin 'yan, eh. Nakita natin sa ginawa dun sa tao ni, former Congressman, Saldico, nakita natin yung pag-iipit na ginawa kay Gutesa, 'di ba, at sa pamilya niya. So, yung kasing, armed agencies of the government is kayang gawin 'yan, just to secure whatever they want. Noong hindi nagsasalita si Congressman ko at, sinabi ng ilan na, i-cancel niyo ang passport, hindi ginagawa. Ngayon nagsalita, aba'y ika-cancel nila ang passport para umuwi at kinukulit nila na umuwi. So makikita mo yung logic, hindi pinag-iisipan, eh, lahat reactive. At yun ay emblematic ng problema ng pinuno. Lahat reactive. Kung ikaw ay matino ang isip, hindi ka reactive, prepare mo 'yan, pinaplano, kinakausap mo yung mga ahensya ng gobyerno, o ito ang ating kwan ha, ito ang messaging natin, ito ang sasabihin natin, ito yung ibibigay natin. Hindi eh. Yung kabinete, paistaran sila kung sino makakuha ng atensyon ng Pangulo, si Pangulo without thinking through the suggestion, go. So, nagkakaroon ka ng ganyan na may kalihim ka ng DILG na nagsasabi, destabilizer. Hindi naman inciting to sedition. Yung pagrarally ba, destabilizer ka na, yung pagsigaw mo ng resign, inciting to sedition ka na. So makikita mo yung pagkakaiba-iba ng approach, at tatandaan rin natin, hindi natin tinitingnan pa yung internal cliques sa Malacanang, yung labanan ng dalawang Rimulya, laban kay ES, etc. etc. So yung mga ganun ang medyo problematic. Speaking of problematic po, Doc, Prof, noong nag-resign si Bersamin at Pangandaman dahil kabilang sila sa napangalanan nitong si former Congressman Zaldico, ang dahilan daw ay delikadesa. No, ngayon, kasama din po, di ba, si Marcos Sr., Marcos Jr. sa napangalanan ni Hmm. Zaldico. So, ibig sabihin ba nito, walang delikadesa yung, yung Uy, presidente? yung perfect example na ano, hindi ba ayusin at pag-isipan kung anong ibibigay na rason? Kasi tingnan mo, sinabi, they resigned out of delicadeza, and then you have an ES saying, no, I did not resign. Somebody called me. So, I will not, anong exact frame niya? I will not go beyond the period where I am welcome. So nag-pack up siya ng gamit niya at alam mo, very graphic yung statement ni ES. Hindi ko maintindihan ba't yung isang USEC Cadiz ay hindi nag-resign. Kasi kung yung pinangalanan lahat nag-resign, edi dapat pati si speaker nag-resign. Pati si presidente nag-resign out of delicadeza. Yung excuse ng delicadeza, apparently, pwede yun sa iba. Sa iba, hindi. So again, problematic. Kasi namimili. Tsaka matindi, nabanggit mo nga matindi yung naging pahayag din ng dating ES na sa press releases nila delikadesa. In fact, Mm. kahit na na-release na ito sa ng PCO sa kanya, hindi pa pala nakapagsulat ata ng Mm. formal na resignation. Oo. Kumbaga Ma- sa pilitang resignation ang ginawa. Mas shocking naman yung kay Secretary Pangandaman. Nandun siya sa Senado, nagdedepensa ng budget, biglang nakareceive ng tawag na, you need to resign. So, kung ikaw, di ba, nagtrabaho ka, ng 3 taon, inayos mo yung budget kahit na sabihin nating maraming palpak dun sa pagtatrabaho niya, pero she was a team player. Up to the very end, she was in the Senate helping in the deliberation of the budget. And then you receive a call like that, just like that. Is that how a president should handle his close? Malapit ito eh. Lalo na naman si ES, little president yun eh, di ba?
So Opo. it is insulting to be treated that way. But apparently, this president, that's how he is. Unfortunate for those who rendered work under him, that they be treated this way. But they chose to be with him. So, you bear the consequences. Yun nga lang, it's so unprofessional. It leaves a bad taste. Uh, dahil usually naman yan, nag-uusap, nagkakamayan. Yung iba nga na was asked to resign, nabigyan pa ng ibang posisyon at, renefer sa isang tao to take care of this person. So, makikita mo na merong pinababagayan at merong drop like a hot potato. Pero parang hindi na yata sorpresa ito, Prof, yung nangyari kay Bersamin, kay Pangandaman. Kasi may pattern na rin eh. Kung maalala nyo po, sa panahon ni Torre, na ginawa niya ang lahat, Mm. no, para maisakatuparan yung gusto ng gobyerno. Alam natin kung ano yung mga ginawa niya. Siya mismo yung nanguna against sa kay OJC, kay Pastor, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hanggang sa naging PNP chief siya, tapos biglang bagsak na ngayon nasa Rainbow, nag-float pa siya. At kay Congressman Zaldico, 'di ba? Nabanggit din niya na sinabihan siya mismo daw na wag umuwi sa Pilipinas. Pero ito yung mga ano niya sa mahabang panahon na APRO, sa loob ng 3 taon, mas mahaba yung kanyang tenure bilang APRO chair. 'Di ba? Mm. Nabanggit din siya ni Vice President Sara Duterte na dalawa lang yung humahawak doon sa budget, si Speaker at saka itong si APRO Chair Zaldico. Tapos ngayon, same din sa nangyari kay Bersamin. Sinasabi dito, hindi naman siya nag-resign. Nabanggit mo na rin na kwento ni Amina Pangandaman ng DBM, ganun din. So kumbaga parang kung itagpi-tagpi mo lahat ng mga pangyayari, parang if ever na magkokonekta ito, kung nabulilyaso at magkokonekta doon sa presidente, para ka na lang basahan na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang, Prof. Alam mo, Admar, hindi lang yan siguro ngayon. Pwede nating i-tie up dun sa panahon ng eleksyon eh. Pagkatapos ng eleksyon, di ka nakilala, di ba? Tingnan mo yung sinabi ni Manong Chavit. Pagkatapos ng eleksyon, Si BP Sara pa pala, Prof. oo, si BP, di ba? Ah, sa tingin ko, user ba? That's a more user in the sense na pag natapos na siya sa'yo, diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Nagamit na kita eh. Tapos na ang pangangailangan ko sa iyo. So, yun ang nakakalungkot kasi yung mga pero nakakapagduda yung kay Tore. Hindi ko maintindihan ba't hindi nila makuha si Torreng pag-resignin. Kasi anomalya yang sinartaes ay hindi ang highest ranking under the PNP charter. The fact that Torre is floating, is getting all his benefits, etc. without working, isn't that highly anomalous? Mm. So hindi siguro kaya hindi nila masipa dahil dun sa maraming ginawa si Torre. And yet you have to be fair. Kung sinipa mo itong mga ilang kalihim at si ES, and Torre is scot-free doing whatever he wants, and receiving the salary coming from the taxes of the people, there is really something wrong with you as a leader in this administration. Oo nga po. Bilang panghuli na lamang po, Prof, kasi nabasa ko rin itong magandang post. Actually, nabanggit mo na rin itong issue na ito na konting galaw lang. Kung may mag-question, ano agad, tawag nito, inciting sedition. Sabi pa nga ni, close to inciting, malapit na. Meron po bang ganun? Pero maganda itong naging post din ni Congressman Pulong Duterte. At ang puna niya rito, yung Bill of Rights, parang optional lang daw yung pagbasa, no?
Pero malinaw po daw doon sa Article 3, Section 4 na dapat daw i-display, no, sa opisina ni Junvic Remulla, DILG Secretary, yung Article 3, Section 4, yung sa freedom of speech, expression, freedom to assemble. Sabi pa niya dito, hindi lahat ng ayaw sa inyo, sedition na agad. Baka daw hypersensitive lang sila pag kayo ang tinitira. Nabanggit din niya dito yung sa AFP Chief of Staff na very grateful sa budget kasi lumalabas din ulit ngayon yung nag-resurface ulit ngayon yung mga videos, no, ng usapan nila with the Speaker and Congressman Zaldico, and at the same time yung AFP Chief of Staff. Pero napatanong itong si Congressman Pulong Duterte kung saan ba napunta yung mga bilyones sa AFP. Kasi daw, yung ilang Hmm. kampo daw, kalahati lang daw yung armas. Kung meron mang mga armas pang museum, ibig sabihin mga luma na raw, mga M16 pa raw yung mga gamit. Meron din daw proyekto na Ghost. So, pwede ba daw nilang papuntahan ng staff, sabi ni Congressman Pulong, para mag-inspect? O baka naman sa dictionary nila, yung transparency ay sedition na rin. Sabi pa niya dito, baka konting rally, sedition, konting tanong, sedition, konting pag-check ng budget, sedition. Kung ganyan pala, sabihin niyo na lang diretsahan, bawal magtanong, bawal pumuna, bawal mag-demand ng accountability, martial law na lang ba daw. So, ito po yung puna ni Congressman Pulong Duterte. Tugmang-tugma po ba ito sa kasalukuyan, Prof? Oo, kasi, yung mga nagra-rally, pinipigilan. Saan ka naman nakakita ng rally, sila ang nag-define ng lugar, may permit yun, sila ang nag-define ng lugar, mas marami pang mga pulis, yung mga papasok na mga sasakyan, hindi inaalaw. Marami silang ginawa nung rally sa EDSA na hindi halos nakagalaw yung mga organizers. Nung pagtayo sa stage, lahat ng pagtayo ng stage, na nagsasalita, marami nagkomentaryo sila na, nako, yan, yung muntik na, malapit na. Ah, Alam nyo ho, you err always in the side of the Bill of Rights. Wala namang sinabi, hindi naman sila umakyat ng stage para sabihing ibagsak ang gobyernong ito. Noon ngang panahon ni Marcos, ibagsak si Marcos, 'di ba? Ibagsak ang rehimeng ito. Walang ganoon. Ang sinabi lang, resign. Ang resign is an exercise of the freedom of speech. Ang mali doon, kung kunyari nasa sinihan ka at sinabi mong sunog, ayun, talagang alarm and scandal yun. So, hindi ko maintindihan kung bakit sila madiin sa kritiko, 'di ba? Ah, Nag-a-agree rin ako dun kay Congressman Pulong, ang bilis maghusga pag nagkri-criticize ka sa gobyerno. Pero again, babalik tayo. Mas importante ba ang criticism o ang nawawalang perang hindi nyo ma-account, 'di ba? Na hanggang ngayon, umabot na tayo ng 110 days, hindi pa rin nabubuo yung storya. Hindi pa rin kilala kung sinong mastermind. Hindi po simple ang 1 trillion. Hindi po yan simple, lalo na sa isang bansa na lubog sa utang. Dapat kasi daw, VP Sara resign para hindi sedition po, Prof. Mahirap naman yan kasi may saligang batas. Except, lalo na dyan sa mga dilawan, no? Ang gusto nila, parehong mag-resign. O sige ho, pag parehong nag-resign, by operation of the Constitution, unang-una, wala pa tayong batas. Pag tiningnan mo yung provision ng Constitution, ang sabi doon, the Congress shall file a law on the succession. Wala naman ng batas pa na nabubuo ang Kongreso sa succession. So, pag pinag-resign mo yung dalawa, si Senate President, si Speaker, kaya nakikita natin yung galawan sa Speaker at Senate President eh. Sa paningin ko, may naaamoy silang mangyayari, kaya kailangan kaalyado nila ang Senate President at ang Speaker. Mahirap mong gawin yan kasi very fluid yung sitwasyon.
Opo. Meron pang puna po, Prof, last na lang talaga ito. Doon sa 125 million, critical agad sila doon sa 125 million issue dito kay VP Sara Duterte. Hindi pa nga dito naman kay PBBM yung sa 100 billion pesos na sinasabing insertion, hindi ganoon ka-intensive yung kanilang mga puna doon sa mga pagpupuna. Hindi pa naisama rito kung ihahambing yung confidential fund ng pangalawang pangulo dun sa confidential fund ng presidente. Pero actually dito nga sa 125 meron na ngang kasagutan ata dito yung COA, no? Hmm. Kumbaga parang nineneglect nila yung kasagutan ng COA, basta ano lang nila yung notion na talagang merong ginalaw si VP Sara. Pero kung ikukumpara doon sa 100B, doon pa sa confidential fund, di hamak na parang barya lang itong 125 M na na-justify naman po na talagang wala namang maling nagawa. Ito dapat imbestigahan, wala na, binabara na agad. Hindi, malinis yung presidente. Alam mo, Admar, yung ginawang operation sa 125, talagang diniin ang diniin nila si Vice Presidente from the Quadcom to the Tricom, di ba? To the point na parang sila na ang COA, and yet ang COA naglabas ng ruling tungkol diyan, no? Hanggang dun sa biro mong hanapin nila yung mga pangalan na piatos kung sino-sino sa PSA, mga tanga lang naman ang maghahanap niyan kasi confidential fund nga yan. Ano ba ang requirement sa confidential fund? Kaya nga ang challenge ko din sa mga mambabatas, mag-file kayo ng bill defining the metes and bounds of a confidential fund, and how do you liquidate it? Under the joint memorandum, ang requirement lang sa liquidation ng confidential fund, ilagay mo yung pangalan sa sealed envelope at ibigay mo. So, yung mga piatas, paano mo makukuha yung mga pangalan na yan? So, yung Office of the Speaker na merong kopya niyang use ng confidential fund, leaked it. So, kaya sino ba ang naglabas ng mga piatos? Di ba yung mga young guns? So, babalik tayo sa young guns. Oh, bakit kayo tumatahimik? Ngayon, bumaliktad ang mundo, ba't kayo tumatahimik? 'Di ba? Very telling 'yan. At ang pinag-aaralan namin kung saan yung 8 pages na document na pinadala ni Congressman Saldico, kasi may nagbalita, may nagsabi sa aking isang congressman, yun daw 100 billion ay ginamit para sa Quadcom at saka sa impeachment. So, again, paperwork, due diligence, tinitingnan namin yung listahan, ilan ba dyan yung pumirma sa impeachment, magkano ang nakuha, at sino yung mga quadcom na nakakuha. Kasi ang pagkasabi sa akin, may isang, yung isang sinabi, minention sa akin, 450 million. So, imagine 100, kaya nga sabi ko, kailan ba rinilis yung pondo? Anong time? Kasi natandaan natin yung impeachment was signed February, just before the recess. The 100 million insertion is a 2025 budget. So pinatagtatagni ko 'yan, kaya nga ang sabi ko dun sa isang comment ko, ang request ko sana kay congressman ko, buuin na yung storya, 'wag bigyan ng installment. Kasi hindi natin makikita, sino ba naman magtiyatiyagang tumingin dun sa 8 pages na pagkaliit-liit at titingnan mo sa GAB. Kasi GAB yun, may pahina, magaling alam ni ko yung ginagawa niya. The fact na linagay niya yung 8 pages na may pahina. So pupunta ka lang sa GAB at titingnan mo, ay talagang na-insert. Oh, ito talagang na-insert. So yung mga sinasabi ng deflect na, hindi yan totoo, wala yung listahan na yan. You just have to do the work. Tedious, kasi ang dami mong titingnang dokumento. But outside of the small committee and the bicameral, that's the only thing we can do. Kasi hindi natin alam
Alam mo kung binigay yung small committee, ang daling gawin kung nasaan nakapark yung pondo, 'di Mm. ba? Sino ang kumita, sino ang dinaan lang dun at, iba ang kumita, 'di ba? Napakadali niyan at ang gusto kong pag-aralan, nagamit ba yang insertion para sa 2025 election? Kasi ang nakita ko sa ground, ang daming perang lumabas. Halos hindi gumastos ang politiko na re-electionist. So, yung mga yan, kailangan pag-aralan na napakahirap kasi voluminous yung budget at talagang tsatsagain mo. Prof, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at sa mga nagtatanong, Prof, kung sino po ba kayo. Hindi ko lang alam bakit pa sila magtatanong kung sino po ba kayo. Madali naman kayo ma-research, Prof, sa Hindi, online. pero alam mo yung nagtanong na, "Who is Malutikia?" Ay, mas magaling ka sa akin, mas matino ka sa akin, mahusay ka. Babalik uli ako dun sa sinabi ko, I am just an ordinary citizen who loves this country. Ayan. Prof, maraming salamat po sa ulitin. Ingat po kayo. Salamat, Admar. Ang political analyst, strategist na si Professor Malutikia po, hinggil nga po dito sa mga maiinit na issue po sa ating bayan ngayon, lalo na itong usapin sa korupsyon at yung mga pahayag po ng ni Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid na si BBM.